It's about 2 hours, 15 minutes flight from France to Malta. From south of France in Toulouse to Malta. Wala, excited na ako mag-explore na naman sa panibagong country na ating i-discover. So, abangan nyo guys. Malta's capital, Valletta, is a fortified city located on the hilly peninsula between two of the finest natural harbors in the Mediterranean. The Siege of Malta in 1565 captured the European imagination and mobilized the resources needed to create the new city of Valletta, founded soon after in 1566. So ayan, magland, punta tayo sa baggage claim and then diretso sa rent-a-car. So pagdating ng rent-a-car, mahirap talaga pumunta doon dahil syempre hanapin pa natin ang the way papunta sa car rental. And then once we have a car rental, we have to drive to look for our hotel. But oh my God, what an experience. To drive in Malta, forget it. I will never recommend anyone to drive in Malta. Ay. There is no parking, not a lot of parking. And also the drivers there, oh my God, accident. But we are always careful. So once we settled down to check in our hotels, I had difficulty, or we had difficulty looking for the address of the hotel. And then finally I find it after 2 hours turning around and around. And then we find our Airbnb. It was so nice, air conditioned, because here in Malta, my God, I find it very, very, very hot. Parang 40 degrees, pero 35 lang naman. Pero grabe, ang init, sobrang init. So yung plan namin, first day, we have to discover where to find ferry boat or taxi or bus or city bus or city tour to go to Valletta, because we book our Airbnb in Islima. It's a next town where all tourists were bound to stay. So from Islima to Valletta, we take the ferry boat taxi. It's only €1. And then we arrive in Valletta at sumakay na naman kami ng minibus para dalhin kami doon sa city center ng minibus na yan. So ayan yung minibus, ayan o. So ayan, nandyan kami at syempre maraming mga pasahero kasi grabe ang turista rito, grabe dito sa Malta. Ang turista talagang everywhere. So pagdating namin sa city center, syempre walking naman kami kasi doon lang kami binaba sa harapan ng parang munisipyo yata yun or city center. So lahat ng tourist bababa doon. So unang hinanap namin kung nasaan yung cathedral, pero nag-ikot-ikot muna kami para hanapin yung way papunta dun. Anyway, meron kaming map of the city at saka meron din kaming GPS at cellphone. Sa sobrang init, grabe. So, dahan-dahan lang at lagi kaming tumitigil sa medyo mayroon malamig-lamig na lugar yan na walang araw. Sobrang sakit sa balat pag natamaan ka ng araw dun eh. Valletta is also known for its many unique and colorful wooden balconies on buildings throughout the town and all of Malta. It was a pure joy to wander Valletta's small city center and its narrow streets filled with shops, cafes, and adorable homes.
Plus, Valletta is a popular cruise ship port of call these days. O sa araw na nag-tour kami dito sa Valletta City, may dalawang cruise ship dito na dumating. So maraming tao, imagine, isang cruise ship, 3,000 ang passenger plus yung crew member pa, 3,000. So imagine, every cruise ship, sa isang barko na lang, 6,000 na ang tao dyan papunta dito sa Malta. Imagine. So what are some interesting facts about Valletta? Dito sa Valletta, it is also the southernmost capital of Europe and at just 0.61 square kilometers. It is the European Union's smallest capital city. Valletta's 16th century building were constructed by the Knights Hospitalier. The story of Valletta is fortification begins in the 16th century following the devastating Great Siege of 1565 in which the Ottoman Empire laid siege to Malta. The Knights of the St. John recognized the need for an impregnable city. Dito sa Malta, are Maltese people ethnically Italian? Kala ko nga mga Italiano. Italy has influenced the Maltese language and culture due to its close proximity to Malta, and many Maltese citizens have Italian ancestors. However, Maltese person is not considered Italian. Oo, ang Malta malapit lang sa Italy. Parang mga isang oras lang yata sa ferryboat, makarating ka na ng Sicilia sa Italy. Dito sa Valletta, meron dito mga St. and Spielberg, Munich 2005. May film dito na sinut ni Steven Spielberg. Were also filmed in Valletta across the peninsula. Fort Ricasoli in Calcara is one of the most popular filming location in Malta of all time. Includes Gladiator 2000 and Gladiator 2 2004, Troy 2004, Agora 2005, The Julius Caesar 2002, and Assassin's Creed 2016. Yan yung mga film na sinot dito sa Valletta, Malta. So dito sa Valletta, ang most important, best things to see are top attraction in Valletta are the St. John Cathedral, Las Caris War Rooms, Upper Baraka Gardens, Casa Roca Piccola, Saluting Battery, National War Museum, Valletta Waterfront, Grandmaster Palace, Military Museums. Ayan, ang aming lang ginawa ay nag-hapon-hapop kami para talaga malaman namin kung saan yung pinakamagandang site na pwede kaming bumaba. So, nakarating kami ng cathedral. At syempre, talagang namangha ako sa floor tiles nila. Doon pala yung mga libingan ng mga kabalyeros. Ayan. Dito sa loob dito sa loob ng cathedral. Tsaka dito rin sa loob ng cathedral ang famous painting na gawa ni Caravaggio. Caravaggio is an Italian artist. Michelangelo Merisi, better known as Caravaggio, was born in 1571. He ranked amongst the most influential painters in the history of art. Caravaggio's creative hallmark was the incorporation of psychological realism. St. John Cathedral, the conventual church built by the Order of the Knights of St. John, was completed in 1577. Soon after Great Siege, the order dedicated this church to St. John the Baptist.
So ayan, marami ditong tombstones covering the floor of a man-nave of St. John Po Cathedral. The marble tombstone, the dawn of the 17th century, brought in a new decorative style referred to a Baroque. During this century, a program for the embellishment of the interior started when the walls were carved with elaborate motifs of gilded foliage and elaborate marble monuments that transformed the interior into glowing gem of Baroque art. Imagine, grabe. Painting una pinugutan ng ulo yan si St. John the Baptist. Yung famous painting dito ni Caravaggio. Yan ang dinadayo rito ng mga turista. The entire floor of the church is covered with marble tombstone. Ayan dyan mga nakalibing. They commemorate some of the most illustrious knights of the order. Several of them were members of powerful aristocratic families of Europe. They rank from grand priors, admirals, and bailiffs, amongst others, and were often referred to as most illustrious Lord Brother Illustrissimus Dominus Prater. The Latin epitaphs describe the values of the individual knights. So ayan, hindi na natin uubusin yung istorya ng church. Yan na mayroon dito yung salot ng pinapuputok nila yan, yung canon na yan eh. Sa tamang, kaya maraming tao nanonood kung paano paputukin yung canon. So maraming tao. Eh ako nasa taas, sana sa baba, kaya lang nagsara na yata yung gate, so hindi na pinunod sa baba. So from far away, ayan, nakikita mo yan. Grabe. Ang yaman-yaman talaga ng Malta. Maliit lang na island, pero wag ka. Ang mga yate nandyan, yung building, etc. Siyempre, picture-picture muna. Pero sobrang init, guys. Grabe. Hindi ko kinakaya ang init. Kaya bawat mayroon shade, tago sa shade muna bago maglakad na naman ulit. So ayan, naglakad-lakad kami dito sa kalsada. Puro restaurant yan sa gitna. Nilagyan lang ng parasol yung bubong ba. Parang parasol ang tawag niyan sa gitna ng kalsada. So puro yan restaurant. Pwede ka dyan kumain kami dyan sa gitna. Ayan, pinapipili na ako kung saan daw ang gusto ko. So after lunch, sobra ang init, lakad na naman kami. Ang problema, ang kalsada dito pataas, pababa, grabe, halhal ka. Sa init, aakyat ka sa mga bulubundukin na kalsada, maliliit na kalsada. Pero ang cute, grabe ang cute, ang daming, ang bintana, ang balkonahe, talagang ibang klase. Talagang enjoy na enjoy ako. Yan ang mga bintana, grabe. Yung balkonahe talaga. Unique ang balkonahe nila, grabe. So ayan, natapos natin yung ating city tour dito sa Valletta. At bukas iba na naman yung pupuntahan natin ng ating city tour dito sa Malta. Thank you for watching. See you on my next travel vlog. Ciao, ciao!